Mga ka-farmers, isa na naman pong napakagandang usapan ang i-share ko sa inyo sa video ito. Ito po ay tungkol pa rin sa field formulation. Ito po ay tungkol doon sa kung paano ba nakikita yung tamang rations sa mga sangkap na ating ginagamit. Kung paano napapalabas doon yung protina para sa ating mga alagang manok. Iba-iba po kasi yan. Example po ang starter, ang dapat pong lumabas yan ng protina ay 25%. Sa broiler grower feeds naman, dapat po ay 20% protein. Din sa layer feeds, o yung sa paitlogin nating mga manok, dapat po ay 17%. Kaya po, ipapakita ko sa inyo dito sa gagawin kong video, yung computation, yung pag-compute sa mga sangkap, pagpalabas ng mga rations o mga timbang sa bawat sangkap na inyong gagamitin o ginagamit sa feed formulation na available sa inyo. Okay? Bibigyan ko po kayo ng isang feed formulation, feed mixing. Ito po ang broiler grower feeds. Makikita nyo po dito sa explanation ko. Tapusin nyo po ito. Mga kaibigan, apat pong sangkap ang ating gagamitin o example ko sa video ito. Gagawa po tayo ng broiler grower feeds. Yan, ang sangkap ng ating gagamitin ay corn na may 9% protein, RB o rice bran na may 9.5% na protein, BSFL o black soldier fly larvae na may 50% protein, din moringa oleifera o yung malunggay leaf powder na may 31.50%. Yan. Ngayon, palalabasin po natin dito ay 20% protein 20% protein para yan sa broiler grower. Yan. Yan po ang palalabasin nating protina sa i-example ko sa inyong feed mixing base po sa apat na materialis na to. Yan nga po ang mais, darak o rice bran, then BSFL o black soldier fly larvae, then moringa oleifera o yung malunggay leaf powder. Yan. Ngayon, may kinumpute na po ako dito para lang po makita ninyo kung paano lumabas yung protina. Okay? Ito, yan po, may kinumpute na ako dito. Uunahin ko na po yung na-compute kong mga timbang sa mga sangkap. Then, mamaya ipapakita ko po sa inyo kung paano ko nakuha yung mga timbang na yon based dito sa computation nito. Okay? Apat po ito na gagamitan natin: mais, RB o rice bran, BSFL o black soldier fly larvae, then moringa oleifera o MO. Ito po yung malunggay leaf powder. Okay? Dalawa pong dalawa pong kumbaga tinatawag na pinaghihiwalay po kasi natin yan. Itong dalawang ito ay yan ang source ng carbohydrates. Then itong dalawang ito naman source ng protina, vitamina, mineral, din yung fats. Kaya magkahiwalay po sila. Tawagin na lang po natin itong category A, then category B o mix A and mix B. Okay? Ito sa mix A, corn. Based sa aking nakuhang timbang dyan ay 3.294 kilos. Yan. Then sa RB naman, o rice bran sa darak, ganun din, 3.294 kilos. Then dito sa mix B, no category B, yung BSFL, yan. Black soldier fly larvae po yan, mga kapatid. Kakuha naman tayo dyan ng 1.706 kilos. Then sa MO, moringa oleifera, ganun din. Yan. Dapat po lumabas niya na 20% protein itong ating hinahanap Dapat po lumabas dito sa apat na ito. Paano po ba yan makikita? Simple. Yung corn po, di ba 9% ang protina niyan? Baka po magtanong kayo kung saan nakikita ito. Yung mga protina ng bawat sangkap. Yan po ay
base sa mga research na ginawa ng mga taong nagsaliksik niyan. Makikita po natin yan sa internet. Mag-research lang po kayo. Yan. Yung core 9%, i-multiply natin yan sa 9%. Yan, mayan natin computein. Yung rice bran po, 9.5%. Multiply din natin sa 9.5%. BSFL, 50%. I-multiply din natin yan sa 50%. Then, Moringa olivera, 31.50%. Yan. Mga protein po ito ha. Yung percent nila protein po yan. Para po makita na natin kung lumabas yung 20% protein. Okay? Gamitin natin ang calculator. Ayan. Nag-play ba? Kala wala. Okay, corn. Yan, 3.294 times 9%. Yan. 0.2964. 6. Yan. Kilo. Dahil protein ang ginagawa natin, protein yan. Yan. Dito naman sa RB o the rock rice bran, 3.294, the same. 3.294 times 9.5%. Yan. 0.31293 kilo na protein. Yan. Then sa yung ito yung A ha, ito yung B. Mix A, mix B. Yan. Sa mix B tayo, BSFL o black soldier larvae. Yan. 1.706 multiply sa 50%. 0.853 kilo na protein. Yan. Then sa Moringa olivera o sa malunggay, yan 1.706 times 31.50%. Yan. 0.53739 kg na protein. Then, itotal natin to. Yan. 0.29, 646 plus 0.31293 plus 0.853 plus 0.53739 plus yan 1.99978%. Yan. Ay, hindi pa ito percent mga kapatid. Kg pa lang yan. Kg na protein. Yan. Ngayon, di ba 20% ang ating hinahanap? I-convert natin ito sa percent kung lalabas itong 20% na ito. Ganito lang kasimple yan mga kapatid. Ito, 1.999 ganda natin sulat. 1.99978 ito kg na protein. I-multiply natin yan dito sa divide natin yan dito sa tawag dito timbang na ito, which is 10 kilos yan mga kapatid. Mamaya makikita ninyo sa explanation ko kung paano ito nakita. Itong mga timbang na yan. 10 kilos po yan lahat. I-divide natin ito sa 10 dito. Then, para ma-convert natin ito sa percent, multiply natin yan sa 100. Tingnan natin. Dapat po lumabas itong 20% ha. Pag lumabas po yan, tama po itong timbang na ito. Okay? Yan. 1.99978 divide 10 kilos times 100. Ayan po. Kita no, 19.9978%. 19.9978%. Pag rin-round off natin yan, 20% yan. Yan po, nakuha natin.
Di ba ba? Ibig sabihin, tama po itong mga timbang na ito. Yan. Para sa paggawa natin ng broiler grower feeds na dapat lumabas ng 20%. Importante pong maunawaan natin ito mga kaibigan. Hindi po ito pwede sa ibang edad ng manok, hindi pwede ito sa sisiw, at hindi ito pwede sa layer o yung paitloging mga manok, kasi ang layer, sinasabi ko nga, 17% lang ang kailangan na protina nun. Kaya mag-iiba po ang timbang niyan para mapalabas natin yung 17%. Dahil po broiler grower feeds po ang ating kinumpyot, ito po ang lumabas na timbang niya, kaya lumabas yung 20% na protina. Yan po ang kaibahan nun. Ngayon, buburahin ko po ito, no? Nakita nyo naman po, paulit-ulit nyo lang pong tingnan yan kung paano nakita itong 20% na ito. Para po, mapaliwanag ko sa inyo kung paano ito nakita. Yan. Okay. Isulat ko dito ng maliit, no? Para makita niyo kung bakit, kung paano lumabas yung mga timbang na yan. Bakayin ko na ito mga kapatid. Yan. Hindi, kakasya na naman siguro dito. O dito lang kaya. Corn 3.294 kilos. Then RB ay 3.294 din kilos. Then BSFL 1.706 kilos. Then MO, Moringa oleifera, ganun din, 1.706 kilos. Yan. Dahil buburahin ko na po ito. Para po explain ko sa inyo maigi kung paano po nakita itong mga timbang na ito. Diba? Kaya napalabas natin yung 20% protein. Ngayon, simple. Una po, kumuha tayo ng simpleng box. Yan. Hindi makakita, ano? Ilipat ko. Against the light. Ito na lang. Simpleng box. Yan. 20% ang hinahanap natin, lagyan natin yung 20. Yan. Ngayon, dalawang category ito mga kapatid, di ba? Simple lang, kunin natin yung average nito. Yan na. 9.0 plus 9.5. 18.5 divide 2 para makuha natin yung average. 9.25 yan. Percent. Ilalagay po natin dito 25%. Pangit na sulat ko lang. 9.25. Pangit na sulat ko. 9.25. Kita ba? Ayan. 9.25%. Ito na po yan. Nakuha natin yung average. Then, ganun din dito. 50 plus 31.50 equals, then divide 2 para makuha natin yung average. 40.75. Lagyan din natin dito. Yan. I-subtract po natin yan diagonally. Subtract po from larger to smaller. From smaller to larger pala. Basta dapat mapalit natin ito. Ano? Ibig sabihin nito, 20 minus 9.25. 20 minus 9.25 equals 10. Yan pag ganito din siya. 10.75. Yan. Then ito, 40.75 minus 20 equals, yan, 20.75. Ang tawag po dito, parts po ang tawag yan. Ito yung A, ito yung B. Sa category A, sa mix A, 20.75 parts, din sa mix B ay 10.75. Kukunin natin yung total parts, tawag yan. Kukunin natin yung total parts, no? Kaya i-add natin yung dalawang yan. 20.75 plus 10
31.75. 31.50. Ang next step niyan, mga kapatid, divide natin dito. 31.50, then multiply to 100. Para makuha na natin yung percentage na kailangan sa mix A and sa mix B. Okay? Nahin natin ito, 20.75 divide sa 31.50 na total parts, then multiply to 100. Ito, para ma-convert natin sa percent, equals, yan, 65.88%. Round off na po ito ha, 65.87 something kasi yan. I-round off natin yan para po hindi tayo kumulang o sumubra sa 100% dito sa dalawang ito. Then ganun din dito, 31.50, then multiply to 100. Tingnan natin, 10.75 divide to 31.50 na total parts ay multiply to 100 para ma-convert natin sa percent. Yan, 34.12. Yan. Para magiging 100% po siya. Ha? Yan, niraround off po natin yan. Okay, nakuha natin yung kung ilang percent ang kailangan dito sa mix A, dito sa dalawang yan na yan. Corn in rice bran, then 34.12 naman dito naman sa BSFL in Moringa Olivera. Ngayon, ang pangalawang step siya, nasusunod na step. Ganito. Ito yung mix A. Diba? Sabi ko nga kanina, di ba 10 kilo? Ito. Ito 10 kilo lahat ito. Kilos. Yan. Di 10 multiply sa nakuha natin percentage ng mix A, which is 65.88%. 65.88%. Yan. Tingnan natin. 10 multiply sa 65.88%. Yan. 6.588 kilos. Ibig sabihin, sa 10 kilo, dito sa dalawang ito, sa mix A, kailangan natin ng 6.588 kilos. Ngayon, dahil yan ay dalawa sila, 50% yan kasi kinuha lang naman natin yung average, di ba? I-divide nyo lang ito sa 2. Ayan, 6 point, divide 2. Ayan, lumalabas dyan, divide to 2 lumalabas dyan na 3.294 kilos. Ang bawat isa dito sa corn in rice bran, which is ito, ayan o, 3.294. Di po ba? Nakuha na natin? Nakuha nyo ba? Nasusundan nyo ba? Ulit-ulitin nyo lang po ito, masusundan nyo yan. Then sa B naman, sa mix B, gaya ng sa mix A, 10 kilos yan, multiply natin dito sa nakuha natin percentage, which is 34.12%. Yan. Then, multiply sa 34.12%. Yan. Sa makatuwid, 3.412 kilos. Pag tinutan mo yan, 10 kilos yan. Lahat. Excuse me. Kumbaga dito sa mix B, itong nakuha natin. Sa 10 kilo, dapat may lagay natin sa mix B ay 3.412 kilos. Ngayon, hahatiin din natin yan sa dalawa. Divide lang natin sa 2. Divide 2. Ayan, 1.706. Ayan o, mga kapatid. Kita nyo ba? Kilos. Sa bawat ingredients natin, which is ito, yan, 1.706. Kita nyo? Yan o. 10 kilos, napalabas natin yung 20%. Ganun lang po ang pagkuha o ang pag-mix natin ng mga sangkap. Kaya po hindi basta-basta hindi basta-basta ang pag-mix niya na kung ano lang yung nasa paligid natin na available na materyales ay halo lang tayo ng halo na hindi natin sinusukat. Gamitan niyo po ng procedure na to at makukuha nyo o mamimix ninyo, mapapalabas ninyo ang tamang protina.
Depende po yan sa gusto nyong gawing feeds. Kung 17% o sa bigger feeds na yan, ang ilagay mo po dito 17%. Mag-iiba po ang mga timbang yan. Depende po sa ilalagay nyong percent sa loob ng kahon. Gaya po nito. 20% nilagay ko, kaya 20% po yung lumabas dyan. Kung nilagay ko pang 17% dito, same materialis yan, mag-iiba po ang timbang na ito, lalabas po dyan 17%. Ulitin nyo lang po ang procedure na to, hindi kayo mali dito mga kapatid. Okay? Bago tayo maghiwa-hiwalay, ako muna yung magpapakilala. My name is John Bubi Seriola ng AB Amazing Vlog. Okay? Feed formulation na naman ang ating napag-usapan. Sana po ay nakuha ninyo at makatulong sa inyo. Maligayang paghahayupan po sa inyong lahat. God bless you all.